Yusek Claire Castro. May nasabi sa mga senador. Oy, Mamarites Boss din, maraming salamat sa yung $10 super sticker. Thank you so much. O, eto. Sabi ni Yusek Claire Castro, magpakita naman kayo ng kaunting kahihiyan. Di ba? Magpakita kayo ng kaunting kahihiyan, mga senator. Eto, mga kababayan. Siyempre, meron tayong palaging evidence. Hindi tayo dito gumagawa ng kwento. Hindi man tayo gumagamit dyan ng mga tawag dito, PowerPoint. Hindi man tayo kumamit dyan. Play mo ganyan, i-stop mo, reaksyonan, play mo, i-stop mo. Dito pa lang, kahit wala tayong magandang kagamitan, pero mas mahal pa to sa computer na ginamit nila yung ginamit ko. iPad, Pro, M4. Manipis. Mas manipis pa sa toothpick na gamit mo. Mas mahal pa to sa computer nila. Umaabot to na 100,000. Di ba? So ito, mga kababayan, di bali na, at least ito mabibitbit ko kahit saan. Yung computer, hindi mo madala yan. Ito, ready to mingle agad to. Hindi ha? So ito, mga kababayan, pero pinaghirapan ko to, hindi ko to ninakaw ha. Hindi ko to kinuha sa kamay ng sa kaban ng bayan, pinaghirapan ko to, kaya ko to nabili at gamit na gamit ko to. At thank you so much sa mga lahat na nanonood sa akin at mga nakasuporta sa akin na nakapag-provide ako ng ganito. Mas mahal pa to sa mga magagandang PowerPoint ng mga nagla-live diyan. Dante Guzman, maraming salamat yung 5 euro super sticker. Thank you so much. Ay 6 pala at saka kay Proud OFW. Sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you so much po. Queen Lions at Serisa Force. Mega love shoutout po. So ito mga kababayan, sabi ni Yusek Claire Castro, magpakita naman ng kaunting kahihiyan. Bakit nga ba? Ito, pakinggan natin ha. Yusek, good morning. The Philippine Constitution Association or PhilConsa led by retired Chief Justice Renato Puno said na yung order po daw ng Senate na ibalik sa House of Representatives ang Articles of Impeachment para litisin si VP Sara raises grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process. Kaya nanawagan ang PhilConsa sa Senate na i-uphold ang constitutional duty and proceed with the impeachment trial in accordance with the Constitution and the rule of law. Ano po ang reaksyon dito ng palasyo? Ang bawat opinyon ng isang tao, grupo, ay iginagalang po ng Pangulo. Sabi nga po ng Pangulo kahapon, ang totoong kalaban po ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Nais pa rin po ng Pangulo. Sa totoo lang, si Attorney Claire Castro, napakagaling magsalita. Merong period, punto por punto. Ang kalaban ng kalayaan ay pagiging manhid. Bakit nga ba? Natatawa ako dito pero kayo na po ang balang umintindi. Hindi ko na-explain. Kasi iba yung aking pagkaintindi. Baka hindi tayo mag-match ng pagkaintindi sa sinabi niya. Ang kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Ito. Continue. Na magkaroon ng katatagan ang demokrasya sa bansa. Sa mga nangyayari ngayon, Yusek, sa dalawang kapulungan ng Kongreso, may balak po ba ang kausapin ni Pangulong Marcos ang dalawang leader ng chamber? Actually, ang dalawa pong leader ng kapulungan, si Senator SP Cheese Escudero at si Martin Romualdez. House Speaker Romualdez ay umaten po ng Gondignur kahapon. At naniniwala naman po at may tiwala ang Pangulo na ang anumang mga di pagkakasundo sa mga issues ay mariresolba ng dalawang kapulungan. Ngunit ang Pangulo po ay open sa anumang dialogo para po maisulong ang kooperasyon at ang katatagan po ng demokrasya sa bansa. Salamat, Yusek. Maraming salamat, Sir Joel QCG at sa Serisa Force, salamat po. Ayan, at kay Sir Tommy Serisa Force, silo po. Pero ano follow-up question? Marisol Halili, TV5. Ayan, ano daw? Yusek, magandang umaga po. Meron lang concerns coming from some members of the House of Representatives, particularly Representative Chua. And although nag-convene na yung impeachment court, merong ilang mga senator judges na lantaran na nagpapakita ng suporta sa defendant na si Vice President Sara Duterte, particularly Senators Amy Marcos and Robin Hood Padilla. What do you think of this? Actually, mga kababayan, bago natin pakinggan yung sagot ni Attorney Claire Castro ni Yusek Claire dyan, sa tanong
Ano ba to? Maris Halili ba? Maricel Halili ng TV5. Bakit nga ba binansagang Robin Hood si Robin? Kasi, mga kababayan, mayroon ako napanood yung pangalang Robin Hood, yun ba yung nagdakaw, tapos pinamigay sa mahirap? Pero, yung ginawa niya, ano yun foul. Krimen ang ginawa niya. Halimbawa, mang-hold up siya sa bangko, tapos itulong niya sa mahihirap. So, ganun ba ang ihalin tulad kay Robin Hood? Tanong ko lang, mga kababayan, di ba kasi yun yung sa aking napanood na movie, Robin Hood, yun yung magnanakaw, krimen yung pagnanakaw, tapos itulong niya sa mga mahihirap. So, kumbaga parang nagnakaw siya para mabura yung kanyang pagnanakaw, itinulong niya sa poor. Pero hindi pa rin yun maganda. So, ganun ba ihalin tulad si Robin? So, bakit niyo siya binoto? Mali po yun. Mali yun. Nagtatanong lang po kung ganun man ang paghalin tulad na tinawag siyang Robin Hood Padilla, mali po yun. Kahit sabihin mong nagnakaw ka sa bangko, kaya itunulong mo sa squatter, mali pa rin yun. So kung ganun man ang gustong ipahiwatig ng tao na Robin Hood si Robin dahil ganun, kayo na pong bahala. Bakit niyo siya binoto? Mali po yun. Yung matanda nga, nagnakaw ng mangga na kulong. Nagre-react lang ako ang dami ko lagi ko naririnig, why did the deist call him as Robin Hood? English yun Pero, masama yun pangit. Huwag mo nang tawaging Robin Hood, barumbado yun. Nagnakaw, tas itulong, manguha siya ganito, ibigay. Bad. Mali pa rin. Continue. My opinion? Yes, ma'am. Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po Arlanson, hello po, Ma'am nila Lenny. ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan dahil ang sinisibihan nila ay ang taong bayan, hindi para sa isang tao lamang. Maraming salamat, Maricel. Follow-up question, Tuesday New. Diba? Narinig nyo? Para sa taong bayan, hindi sa isang tao lamang. Good morning, ma'am. Ma'am, napansin ko lang 2 beses niyong nabanggit na mas mabuti pa ngang magtrabaho na lang kaysa magbakasyon. Who are you referring to, ma'am? Mayroon ka bang pinatutungkulan na tao dito sa nagbabakasyon ngayon? Minsan itong mga media din, sila din yung nagpapatrigger. Wala namang binigkas na pangalan. Magtrabaho na lang kaysa sa magbabakasyon. Kung ako naman tatanungin, Aimee, Sarah, Pulong, Baste, lahat naman sila nandun Robin, nandun din. May nagbabakasyon po ba? Natatawa ako dito kay Attorney Claire talaga. Kapag alam niyo, kapag sumagot siya, yung mga reporter, matatawa tapos matameme. Kasi di ba, kanino mo po ini-refer, ma'am, yung sabi mong magtrabaho na lang kaysa magbakasyon? Ang sagot ni Attorney Claire, may nagbabakasyon po ba? Katulad lang yan dun sa Herpulical test. Sino nga ba ang nagtanong? Ikaw ba? O sige, ikaw na lang. Yung mga nagparatang na si PBBM addict, sila dapat maglabas ng result ng Herpulical test. Tama naman. Di ba? Ni Attorney Claire, may nagbabakasyon po ba? Di ba si Digong ganyan dati? Depende. Doris Bigornia po ng ABS-CBN. Mr. President, saan po at sino po sunod at ilan po ang sunod mong itutumbang mayor? Sabi ni Digong, ikaw, depende sa intriga mo. Di ba, Attorney Claire? Ang galing na, Attorney Claire. Sa totoo lang, pag nakita ko to, kukurutin ko to, Attorney Claire, Ikaw
Iroin mo ayaw niya sagutin. Kasi pag sinagot niya, issue. Ngayon, ibalik mo yung tanong sa nagtanong, may nagbabakasyon po ba? Siyempre, pag sinabi nitong media, meron po si Sara. So, galing sa'yo yan. Hindi nang galing sa akin. Abogado talaga. Mahirap talaga pag utak lawyer. Born to be a lawyer, di ba? Tapos forced to be a Yusek and savage. Di ba? Ganon katalino ang Attorney Claire Castro. Born to be a lawyer and forced to be a Yusek pero savage. Ay, Diyos ko, Attorney Claire. Hindi ko po alam. Kaya ko po tinatanong sa inyo. Di ba? Tanga lang. Tignan mo tignan nyo mga kababayan. Ang sabi ng reporter, Yusek, may sinasabi ka po na magtrabaho na lang kaysa sa magbakasyon. Sabi ni Yusek, may nagbakasyon po ba? Ang sabi ng reporter, hindi ko po alam. So, tanga lang. Nagtatanong ka tapos hindi mo alam. Bakasyon ngayon? May nagbabakasyon po ba? Hindi ko po alam. Kaya ko po tinatanong sa inyo. In general po. Mapapamura ka Ang na. Pangulo po, aksyon, aksyon, at aksyon. Hindi bakasyon. Yan po lagi ang ginagawa ng ating Pangulo. So wala kayong particular na... Wala po akong partikular. Maliban lamang po kung meron po kayong alam na nagbabakasyon ngayon. Di ba? Ngayon, kayong mga reporter, huwag kayong basta-bastang ganun. Kasi babalik sa inyo tanong aksyon, aksyon, aksyon. Kaysa pag magbakasyon. Kaya, maliban na lang po, kung meron kayong iintriga na may nagbabakasyon ngayon, sa inyo nang galing yan. Kaya minsan kayong mga reporter, iwas-iwasan nyo ganyan. Bakit? Abogado ang tinanong ninyo. Mahuhuli ka. Babaliktad ng istorya dyan. Yung sinasabing, ako? Yes. Perfect. Yes. Correct. Ako, pumatay 6 or 7. Correct. Very correct. Maraming follow-up question, Ivan may... Nabanggit niyo, Yusek, that the President is open to a dialogue para to trash out the differences in position. Queen Lion silo po sa iyo, ma'am. Alam niyo dito kay Attorney Claire Castro, huwag kayo magtanong kapag reporter kang bobo. Lalo na yung, Ellen ba yun? Yung Santos? Eden Santos ba yun? Napapahiya! Ito. Sa upper and lower chamber. But is he going to initiate it? Para ho hindi na lumala itong sinasabing possibility of a constitutional crisis. Sa ngayon po, hindi ko po masasabi kung siya po yung mag-i-initiate. Kasi may mga issues po ito, mas malala po ang issue patungkol sa impeachment. Ayaw pong lumugar ng Pangulo na masasabi na siya po ay nakikialam patungkol po dito. So, kung pag-uusapan lang po ay ang kanilang diskurso o hindi pagkakaintindihan tungkol sa impeachment, hindi po makikialam ang Pangulo kung sila man po ay may pagkatalo patungkol. Alam niyo mga kababayan, itong tanong ni Ivan Maylina, pwede itong gawing idea ng mga senador. Advance ako mag-isip. Bakit? Kapag itong impeachment ni Sara matuloy, may idadahilan na naman ang mga senador. Tandaan niyo ito, mga kababayan. Itong tanong ni Ivan Maylina, ang kahirapan sa Pilipinas, bakit hindi na lang yun unahin kaysa sa impeachment? Pwedeng gamitin mga kababayan ng mga senador na idea ito. Bakit? Kapag natuloy itong impeachment, sabihin ng mga senador, itong impeachment ni Sara, babagsak ang ekonomiya natin. Bakit? Sasabihin lang naman, kapag inuna natin itong impeachment, hindi ito ikakayaman ng Pilipino. Mas mahalaga siguro na unahin natin ang pasa ng batas at maghanap ng solusyon para sa ating bansa kaysa unahin natin yung impeachment. Mapupokus ang government sa impeachment, hindi na napupokus sa kanilang trabaho. Ngayon mga kababayan, kaya nga laging sinasabi ni PBBM, hindi siya mangialam sa impeachment. Bakit? Mag-focus siya sa trabaho. Para habang tinitimbang ng mga Kongreso at Senado ang impeachment, ang presidente natin may pinagkaabalahan. Diba? Kaya yun ang laging sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi siya mangingialam sa impeachment kasi ang impeachment
Kapag na-impeach si Sara, hindi ikakayaman ng Pilipino yan. Kapag ang impeachment ay naumpisahan, magpupokus doon yung gobyerno sa impeachment. Congress, Senado, at ang Korte nakapokus sa impeachment. Ngayon, ang ating bansa, mababagsak ang economic, hindi mapupukusan ng gobyerno. So ngayon, ang ginawa ni PBBM, wag po kayong magalit kay PBBM na hindi siya manghihimasok. Kasi may purpose. Kapag sumabay si PBBM sa impeachment, talagang babagsak po ang ating ekonomiya. Mapapabayaan ng ilang linggo, isang buwan, mapapabayaan. Much better na si PBBM nakapokus sa economic at ang mga senador naglilitis at ang Congress doon sa problema sa impeachment. Maganda yan. Hindi pwedeng sabihin ng mga senador na ipagpaliban natin ang impeachment kasi babagsak ang ating ekonomiya kasi nakapokus na lang dyan. Si PBBM hindi nangingialam. Marami utusan, maraming staff at maraming ahensya na dapat sasalo or magsasubstitute sa Senado at sa Congress. 'Di ba? Tinitimbang niya. Sige, mag-impeach kayo dyan. Ako dito ako. Para ang ating ekonomiya pantay. Ganun katalino si Pangulong Bongbong Marcos.